Okay, tayo ay magsisimula na how to avoid a heart attack. First of all, ating pag-aralan, paano mo mai-spot ng isang tao na naha-heart attack siya, nagkakaroon siya ng palpitation, nanghihina siya, siya ay nahihilo lagi, masama ang pakiramdam niya. Of course, ang heart attack, yung during the heart attack, may tinatawag na crushing chest pain. Ibig sabihin nun, parang may nakadagan na elepante sa kaliwang puso mo. At yung pain na yon talagang hindi ka makakahinga. At nagra-radiate siya dito sa iyong balikat, sa iyong jaw, sa iyong leeg. So, iisa ang universal sign ng isang nagha-heart attack. So, yung nakikita natin sa picture na ito, nakalagay sa puso niya, in pain siya, hindi siya makahinga. Talagang ikaw ay mapapabend sa sakit. Yan ay isang universal sign ng naha-heart attack. Ang atake sa puso, leading cause of death all over the world. Ito nga daw, ang pinakamabilis na paraan para mamatay. Deadliest disease. So nakakatakot siya, no? 30 seconds ka lang nawawalan ng oxygen supply sa iyong puso, malaki na ang damage na magagawa nito. So kailangan alerto ang isang taong inaatake, kailangan may awareness siya na inaatake siya kung ano ang dapat gawin. So bakit nga ba nagkakaroon ng heart attack? Yung pala, isa sa mga dahilan ay mataas ang cholesterol. Ang iyong cholesterol ay binabalutan ang iyong mga artery, yung blood vessels na nagsusupply ng oxygen sa puso ay kanyang binabalutan ng cholesterol or mga taba. So yung daluyan ng dugo ay lumiliit na dahil sa bara. Ngayon, kapag yung bara na yon ay lumaki ng lumaki, hindi na makaka-flow ang oxygen doon sa dugo. Therefore, nagkakaroon ng heart attack. Pagka nakat ang oxygen supply sa brain, yun naman ay stroke. Pero kung ang oxygen supply naman ang nakat o nabarahan sa puso, heart attack naman. So any of the two, deadly yan. At hindi natin gusto na mangyari yan sa atin. Kung ang pain mo naman ay may kasamang asim, maaaring heartburn or hyperacidity. Pag gumuguhit siya, gumuguhit ang sakit, maaaring mataas ang cholesterol mo, triglyceride mo, kaya lang magpa-check ka ng dugo. Pero ay warning signal, ang mataas na cholesterol dahil nagbabalot ito sa ating arterial walls, nagpo-form ng plaque na siyang bumabara at nakakakos ng cut-off ng oxygen supply na nakakos ng heart attack. So, yan ay mga warning signals. Anything na nakakakos ng pain sa ating puso, lalo-lalo na sa kaliwang side, yan ay ating iingatan at hindi natin dapat ignorin dahil 1 to 2 hours ka lang mawalan ng oxygen supply, ang heart muscle ay mauuwi sa irreparable damage. Hindi ka na makaka-recover. So, kailangan agapan mo. So, Ate Mirna, kung na-experience na po namin yung symptoms, meron ba tayong emergency measures na pwede mong ituro sa amin para makasurvive dito po sa atake sa puso? Okay, kapag ikaw nakaka-experience ng crushing pain, parang dinudurog ang puso mo, anong unang gagawin mo? Kailangan makasend ka ng oxygen supply sa iyong heart muscle. Yun ang unang goal mo. So, huwag kang magpapanik, mag-breathe ka deeply. Tinatawag na Haku breathing method. Ito yung talagang kailangan matandaan natin ito sa mga may sakit sa puso. Haku breathing method. Ano ito? I-demonstrate ko, no? Deep ka ng inhale ng and then ilalabas mo yung hangin. Coming from sa ilalim ng iyong dibdib, no, para masend mo ang oxygen supply sa puso. Yung first blow, ilabas mo. So yan ang talagang dapat natin tandaan at huwag nating kakalimutan kapag ang isang tao ay nakaka-experience ng heart attack. This is really life-saving. Ngayon, pangalawang gagawin, tawagin mo ang mga kasama mo, magtatat ng 12 siling labuyo, ilagay sa baso, painom sa'yo, at kumuha ng karayom, tusukin lahat ang 10 daliri at paduguin, at yung ibang tao naman ay pisain itong earlobe mo kasi itong earlobe daw na ito ay may connection sa puso para masend ng oxygen supply. Of course, TKM, itong hindadaliri natin ay may connection sa puso para magluwag ang kanyang blood vessels. Hahawakan mo lang ang pinky fingers mo ng iyong kamay. Hawak lang. Kung hindi mo kayang humawak, pahawakan mo sa kanila kasi siyempre nanghihina ka na. Hawakan nila yung 2 pinky fingers mo. This is really
life-saving. At maglagay ka ng ice pack sa ating batok para mababa ang blood pressure, ma-relieve ang mga pressure dyan para yung crushing pain na yun ay mawala. Ate Mirna, sabi mo nga kanina, nahihirapang mag-supply ng oxygen, hindi maganda yung blood circulation kasi nagkakaroon ng bara-bara yung ating mga puso, that could lead to heart attack. Pa-share din po ng mga pagkain na nakakapagdulot po ng bara sa ating pong puso. Okay, umpisahan natin sa oily food. Siyempre sa mga fast food restaurants, lahat yan ay pinirito. Ito ay tinatawag na trans fat. Ang trans fat, ang kanyang definition ay artery clogging fat. The word itself, the definition itself ay nakakaklag ng arteries, nagkakos ng bara sa puso. Ang susunod naman natin ay tinatawag na processed meat. Ang top of the line natin ay bacon. Kumain ka lang ng 6 na bacon, ay ikaw ay high risk na sa heart attack and stroke. Can you imagine? Hindi natin alam yan. Of course, sinabi mong processed meat, ano ba meron dyan? Texturizer, marami yan salt, sugar, additives, preservative, food coloring. Ang processed meat daw ang pinakamasamang pagkain na pwede mong kainin para sa iyong puso. Number 3 is sugary food. Ang sugar pala ay tinatawag na most damaging food naman na pwede mong ilagay sa bibig mo. Nagkakos lahat ng chronic diseases. Sugar causes inflammation, nag-i-inflame ang puso mo. Pag namamaga, siyempre mapuputulan ka ng daluyan ng iyong dugo. So, pag namaga ang iyong artery, liliit na ang daluyan at therefore later on, mababarahan. So, ano-ano yung mga worst food sa mga sugary foods? Soda. Isang soda ay may 15 tablespoons of sugar. Ice cream case, lahat ng matatamis, ating iiwasan na yan. Salty foods. Anong meron sa salty foods? Kapag maalat, yung ating sistema, nire-retain niya ang salt. So, nakakaroon ka ng pamamanas. So, ang puso, pag namanas, nahihirapan siyang mag-pump. Okay. So, syempre, yan po yung mga nakakakos ng blockage sa ating pong mga arteries, sa ating pong heart. Ngayon, Ate Mirna, syempre, marami ring nag-aabang yung mga pantanggal ng bara. Yan naman ang i-discuss natin ngayon. Okay, ngayon naman na i-discuss natin ano ang nakakatanggal ng mga bara, mga spices. Garlic is top of the line. Ito daw ay superstar. Meron siyang tinatawag na allicin chemical na nagdadilate ng blood vessel kaya bumababa ang iyong blood pressure, bumababa ang iyong cholesterol pag ikaw ay kumakain ng garlic. Ang siling labuyo may capsaicin, ang chemical na responsible na maanghang. Ito ay nagpre-prevent na magkaroon ka ng muscle thickening. Alam mo, pagkainom mo lang ng siling labuyo, ay naku, mararamdaman mo yung anghang sa dibdib mo. Alam mo, mararamdaman mo agad kung ano man yung higpit or hirap sa paghinga, luluwag agad, right away. Kaya yan ay ginagamit as emergency measure. Pag sisikip ng dibdib, uminom ng 12 siling labuyo, tatarin at ilagay sa tubig at siyang inumin. So, ang siling labuyo, yung anghang niya, yung capsaicin, pinalalaki niya ang daanan at daluyan ng puso. Kaya talagang wala kang mararamdaman ng paninikip ng puso. Of course, ang turmeric naman ay may curcumin na siyang anti-inflammatory, anti-thrombotic, ibig sabihin para mawala ang bara. At of course, yung ginger may tinatawag na anti-inflammatory effect. At of course, cinnamon na alam natin na ito ay may anti-inflammatory effect. So, meron akong isang formula pagka ikaw ay may diagnosis ka na ikaw ay iba-bypass, gagastos ka ng 1 milyon para sa bypass mo, may opera ka na. Mas talagang very important sa atin na wala tayong hiwa sa katawan. So, kailangan natural way tayo. Ito ang isang ingredient na swak dito sa mga pasyente dito na magba-bypass dahil may mga bara-bara. Nako, ayan, 1 cup lemon, 1 cup ginger, 1 cup garlic, 1 cup apple cider vinegar, and then pakukuluin mo muna yan on low fire until mixture na yon maging 3 cups na lang. And then lagyan mo siya ng 1.5 cup honey or 3 cups honey. So depende yan kung ano ang gusto mong katamisan. Iinumin mo 1 tablespoon daily before breakfast. Nako, talagang proven ito. Very effective. Of course, mag-change ka ng lifestyle. Ito ay magpapaluwang sa iyong puso.
Okay, so diretso na tayo sa prutas naman. Top of the line natin ay avocado. 1 avocado a day, keep harmful cholesterol away. Of course, mga berries, ito ay nagdadilate pala ng mga blood vessels. Of course, apple, pears, yan ay high fiber, nakakatulong na mapaganda ang iyong puso. Of course, pomegranate, ito ay nagre-remove ng plaque build-up sa ating puso. Watermelon, nag-i-stabilize siya ng cholesterol level, napapababa niya dahil sa kanyang water content ng tubig para mapalabas lahat natin ng ating toxins. At of course, lemon, may flavonoids na nag-prevent ng thickening of the arteries. At of course, yung ating pineapple. Ang pineapple may bromelain na anti-inflammatory. At of course, nakikita natin yung ating tomato. It shapes like a heart. It is good for the heart. Mayroon siyang lycopene. Okay, punta na tayo sa mga vegetables. Ang top of the line natin ay tinatawag na beetroot. High in nitrate at anti-inflammatory pala to. Pag uminom ka ng beetroot every day for 45 days, bababa ang cholesterol mo, bababa ang blood pressure mo, hindi ka na matatakot sa heart attack. Of course, yung ating carrots, upo, pipino, apple, at sayote, lahat ng ito, i-juice mo every day, you will not fear heart attack anymore dahil ito ay meron silang mataas na property, antioxidant, at magtanggal ng bara-bara sa ating puso. Of course, may celery. Ang celery ay merong vasodilator. Nilalakihan niya ang daluyan ng ating mga puso para bumaba ang ating blood pressure. Of course, spinach, broccoli, yan lahat ng yan ay mga matataas sa chlorophyll. High fiber siya at mapababa ang ating blood pressure, cholesterol, at para matanggal ang mga bara-bara sa ating puso. So, gagawa ako ng simpleng beetroot juice recipe. 4 beetroot, 1 carrot, 1/2 apple, lemon. I-juice mo yan. Inumin mo to daily. You will not fear heart attack anymore. Okay. Meron ding listahan si Ate Mirna tungkol sa iba pang mga pagkain na makakatulong para maging healthy ang ating puso and to avoid heart attack. Okay, top of the line natin, salmon, kasi meron din omega-3. Ang omega-3 ay maganda yan para sa puso kasi binababa niya ang build-up ng mga plaque, yung nagkukos ng mga bara. Of course, mag-ingat tayo sa fish na tulad ng tilapia. Akala natin dahil isda siya, okay siya sa puso. Hindi pala. Ang tilapia ay even worse than bacon. Kumain ka lang ng 6 na bacon, high risk ka na sa heart attack. Di kung kakain ka ng tilapia, mas higit pa. So, tigilan ng pagkain ng tilapia, salmon lang tayo o kaya yung may kaliskis na mga isda, high in omega-3. Of course, sesame seeds, mga nuts, kidney beans, olive oil, cacao, and green tea. Ito ang mga pagkain na dapat nating kainin sapagkat ang olive oil ay high in oleic acid at ito ay nakakababa ng blood pressure. 1 tablespoon a day will make your heart healthy. Green tea, meron tinatawag na polyphenols. Ang beans, high in fiber. Ito ay nakakatanggal ng mga bara sa puso. At of course, ang oats ay anti-inflammatory. Ang cacao ay may flavonoids na nakakababa ng cholesterol at nakakatanggal ng bara. So Ate Mirna, may connection ba ang hydrocolonics sa puso? Ayan, bakit kailangan magpa-hydrocolonics? Makakatulong ba yan para maiwasan ang atake sa puso, maalis yung mga bara-bara sa daluyan ng aming oxygen ng dugo? Okay, kailangan maintindihan ng mga tao ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara sa puso. Dahil sa mga pagkain kinakain natin, hindi ito nadadigest. So ang root cause ng bara sa puso ay toxic overload. So simple lang ang kasagutan. Kapag ikaw ay may mataas na blood pressure or mayroong bara sa puso, tanggalin itong mga toxins na to na nagkakos ng bara. Pag tinanggal ang mga toxins na ito, magkakaroon ng smooth circulation ang ating puso at walang bara-bara, natatanggal kasi ang bara. So therefore, ang puso natin ay hindi na nahihirapan mag-pump ng dugo. Kaya ang sirkulasyon ay gumaganda, umaayos. Ang filtering organ natin, ang kidney at liver ay hindi nahihirapan. So therefore, pag nilinis ng colon, wala ng fatty liver, wala ng cholesterol, wala na ring hypertension, wala na ring high blood sugar. Yan ay interconnected na magkakapatid yan. Kaya pag ikaw may sakit, lahat ng numero matataas sa liver, sa puso, blood pressure matataas. Pero pag nilinis ang colon, nagbababaan lahat yan, nagno-normalize in just 10 days. So anong connection? Of course, akala natin ang kasagutan ay bypass operasyon. Hindi pala. Linisin lang ang inyong colon. Bingo.
all your diseases will go away. So, para ating ma-demonstrate na to, halimbawa, ang wrist mo ay iyong sakalin, in 5 minutes, nangingitim na yan. Pero tanggalin mo ang pagkakasakal ng iyong wrist, makikita mo yung blood flow. Babalik agad ang pinkish color ng iyong wrist. So, ganyan din sa ating katawan. Pag tinanggal ang mga basura sa ating colon, ang liver, ang kidney, hindi na mahirapan, ang heart hindi mahihirapan. Kaya interconnected, lahat magno-normalize. So, yan ang magagawa, maitutulong ng hydrocolonics sa ating health.